Dear Lady Love TV. My best friend's heartbreak. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Kakaupo pa lamang ni Nika sa kama, bitbit ang pahabang box na bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Sneak na may dalang isang baso ng gatas. Tinapik niya ang space sa kanyang tabi. Tara dito, Sunshine. Ibibigay ko sa yung birthday gift ko. Ipinatong ni Sneak ang baso ng gatas sa mesa, saka umupo sa kanyang tabi. Inakbayan siya nito at kinabig palapit. Hinalikan pa siya sa balikat bago tumingin sa kanya. Ano yan? Inalog ni Nika ang box na hawak. Hulaan mo. A book? Kasize ng usual book. Yung box eh. You're no fun. Nahulaan mo agad. Should I have said condom instead? Natawa siya. Saka hinampas ang braso ni Sneak. Naalala ko na naman yung nangyari kanina. Nandun pa rin sila sa bahay ng parents ni Sneak sa Tagaytay. Masyado na raw late kaya hindi na siya pinauwi ni na tita at tito. Wala namang problema kung mag-overnight siya sa bahay. At hindi rin siya makakaistorbo dahil dala naman niya ang maleta at mga personal na gamit. Nang pinag-uusapan nila tita kung saang room siya matutulog, bigla na lang sinabi ni Sneak na doon na lang siya matulog sa kwarto nito. Wala naman nag-comment sa mga magulang at mga kapatid ng lalaki. At namalaya na lamang niyang magkasama sila sa kwarto. Well, in-announce naman na natin sa family ko na tayo na at napakilala na kita sa kanila as my girlfriend. Nakangiting katwiran ni Sneak. Alam ng parents ko na kahit matulog ka sa guest room, isusundan lang naman kita. Kaya siguro hindi na sila kumontra. My parents are cool that way. Niyakap siya ni Sneak ng mahigpit. Plus, aside from the fact that we're both consenting adults, they know how much I've missed you. Natawa na lang din si Nika habang iiling-iling. Sneak, nafe-feel mo ba yun na parang ang tagal-tagal na nating magkarelasyon? Para tayong couple na nagkaroon ng long-distance relationship for a year habang nasa Paris ako. Kaya ngayon nakabalik na ako, we seem to be making up for lost time. I like that idea. Come to think of it. Para nga tayong couple kasi nagkakatampuhan tayo kapag may hindi agad nakakasagot sa video call. Tinawanan na lamang niya ang madalas nilang problema noon na naayos din naman nila agad. Mukhang hinanda sila ng experience na yon para sa totoong relasyon ngayong official couple na sila. Anyway, going back to their topic earlier, here, sabi niya saka inabot dito yung box. Open it. Inalis muna ni Sneak ang braso sa kanyang mga balikat para buksan ang regalo. Kitang-kita niya ang pagngiti nito habang nakatitig sa librong hawak. Elite Blood Hunters by Nika. Nilingon niya ito. You wrote this book? Nakangiting tumango si Nika. Nahawa yata siya sa excitement na nakita sa mukha ng lalaki. Finally. Habang nasa France ako, nagkaroon ako ng time at peace of mind para magawa ko yung matagal ko nang gustong gawin, ang pagsusulat ng nobela. Hindi ko agad nasabi sa iyo yung gusto ko. Sabihin ko sa iyo kapag may finished product na ako. Congratulations, baby. Masayang sabi ni Sneak saka siya muling inakbayan at hinalikan pa sa sentido. I'm so proud of you. Yumakap si Nika sa baywang ng kanyang boyfriend. Thank you, Sunshine. Pero 3 printed copies pa lang ang meron yan. Yung isa para sa akin. At yung isang copy naman nasa friend ko na may balak tumulong sa book community ng mga local authors na gustong mag-self-publish. Moon, right? The French girl? Tumango siya. We're planning to launch an imprint featuring self-published books from our little community. Bumuntong hininga siya nang makaramdam ng takot. Kaya-kaya namin yun? Of course, pang-encourage ng boyfriend niya. Sa kamarahang pinisil ng kanyang balikat. I'll be with you every step of the way, Nika. Nakangiting pumikit si Nika habang nakahiga sa dibdib ni Sneak. It really feels good to be home, Sunshine. Should we live together, Nika? Mabuti na lang at hindi na umiinom ng hot chocolate si Nika nang itanong iyon ni Sneak. Dahil kung hindi, baka pareho pa silang napaso dahil sigurado siyang maiibugan niya ang tsokolate. Understatement kung sasabihin niyang nagulat siya sa tanong nito. Excuse me? Should we live together? Kalmadong pag-uulit ni Sneak sa tanong nito habang hinihiwa ng bread knife ang pancake nito. Wala rin pag-aalinlangan sa mga mata ni Sneak na diretsong nakatingin sa kanya. Naghahanap ka ng bagong apartment na matitirhan at malaki naman ang kondo ko, kaya sa akin ka na lang tumira. A few months ago, he finally moved out of the cafe's attic and got himself a condo unit. Oh, you mean as housemates? Sure, natatawa nitong sagot. I'll sleep on the couch. If you want, napangiti naman si Nika.
Nang gabing natulog sila ng boyfriend sa kwarto nito sa bahay ng parents nito last week, wala namang nangyari sa kanila. Sinabi niyang hindi pa siya handa sa ganoon ka-intimate na relasyon at nirespeto ni Sneak ang kanyang desisyon, ni hindi nga ito nagtampo. She knew that he knew she wasn't a virgin, so it felt good to know that she could say no to him without fearing that he might leave her. Ang akin lang naman, mas makakatipid ka kung saan ka na lang muna titira. Pagpapatuloy ng kanyang boyfriend. Alam ko namang nasa ng savings mo dahil 1 year kang nagstay sa France. Yung natitira mong pera, gamitin mo na lang sa pagla-launch nyo ng book, imprint ni Moon. What did she do to deserve a wonderful man like him? Sunshine? Yes, baby. Dumuko ang sinika sa mesa. Saka ninakawan ng mabilis na halik sa labi ang boyfriend. Wala na siyang pakaalam kung makita sila ng ibang customers ng Little Bank. Nakasabay nilang nagbe-breakfast ng mga sandaling iyon. I love you. Natawa si Sneak na parang kinilig. I love you too, Nix. Hindi naman sa nagrereklamo ako pero bakit para yatang extra sweet mo ngayon? Tumabingi ang ngiti ni Nika. Sa totoo lang, merong minor problem sa pagtatago ng messenger niya. Pero nang mapatitig siya sa maaliwalas na mukha ng boyfriend, nawala na siya ng lakas ng loob para sabihin yon. Hindi naman siguro magiging big deal yon kaya hinayaan na lang niya. May kasalanan ka ba sa akin? Mukha namang nagbibirong tanong lang ang boyfriend. Pero nakikita rin niya ang pag-aalala sa mga mata nito. May request sana ako sa'yo, Sneak. Pag-iiba na lang niya ng usapan. Matagal na rin naman niya yung gustong hingin sa lalaki kahit nung hindi pa sila. Huwag ka sanang tumanggi. Bigla naman akong kinabahan. Ano ba yun? Let's have a picture together. Yung hindi mo tatakpan yung mukha mo. Tumabingi ang ngiti ng lalaki. I don't like being photographed, baby. Nakwento naman na sa'yo ni mommy kung bakit. Sneak yung nickname ko, hindi ba? Natahimik siya. Ito daw yung nickname ng lalaki dahil nung bata raw ito, hirap na hirap ngumiti sa harap ng kamera, lagi nagtatago. Maging sa class picture nakuhanan din, para sa school ID ganun din. Naalala raw nito bilang Sneak dahil iyon ang madalas na sabihin nito ng palagi siyang magtatago kapag may nagpipicture. Pero mula sa nakakatuwang dahilan ng nickname ni Sneak ay naging seryoso rin ang usapan ng matakal na kung bakit hindi ngumingiti ang lalaki sa mga picture. Bungi raw ang mga sweet tooth ni Sneak noon at hanggang high school daw ay sira ang ngipin ng lalaki na takot sa dentista. Nagkaroon lang daw ito ng lakas ng loob magpaayos ng ngipin nung nasa college na ang lalaki. Pero kahit ganon, mukhang hindi na daw naalis yung takot nito na magpa-picture dahil nabubuli daw ito noon at pinagtatawanan ng mga kaklase sa class picture nito. I like your smile, Sunshine. Nakangiting sabi ni Nika saka hinawakan ng kamay nito na nasa ibabaw ng mesa. May ngipin ka man o wala. Natawa si Sneak pero hindi naman nawala yung hesitation sa mga mata. Ikaw ang pinakagwapong lalaki sa paningin ko at hindi yun magbabago. I just want you to know that pagpapatuloy niya para tulungan itong mawala ang insecurity sa physical look ng lalaki. Pero hindi naman kita pipilitin na pagbigyan agad yung request ko. Hinintay mo ako mag-heal kaya hihintayin din kitang mabuo ang confidence mo. I will wait for you, Sunshine. Nawala ng pag-aalala sa mga mata ng boyfriend. Nang nakangiti itong tumango. Thank you, baby. Kinuha ni Nika ang kamay ni Sneak at tinikit iyon sa kanyang pisngi. Sneak, it's my turn to be patient and understanding for you. Vaughn, please, 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 let's talk tonight, Nika. This will be the last time, I swear. I just really need someone to talk to. Napabugan ng hangin si Nika nang mabasa ang panibagong message na naman ni Vaughn. Mag-isa raw ito sa bar ngayon pero nagtatago raw sa parking lot dahil may nakakita raw ng mga reporter dito. Nagpapasundo si Vaughn sa kanya pero malakas ang kutob niya na excuse lang iyon ng lalaki para makipagkita siya rito. Hindi naman iyon ang unang beses na nag-usap sila ni Vaughn sa chat. Nung huling buwan ni Nika sa France, madalas mag-send ng private message si Vaughn sa kanya. Naramdaman niyang hindi na siya affected sa presence nito kaya sinagot niya ang lalaki. Nakakahiya man aminin pero naaawa kasi siya. Nasabihin ni Vaughn na iniwan din ito ni Leah. Para sa kanya, iyon na ang huling message niya para kay Vaughn. Pero mukhang ibang pagkakaintindi ng lalaki. Hindi na siya tinantanan ni Vaughn sa pagpapadala ng mga message kahit na hindi na siya sumasagot dito. Pero hindi rin naman niya binablock si Vaughn. Hindi rin niya alam kung bakit. Baby, we should hurry. Pag-aaya sa kanya ni Sneak papasok nito ng kanilang kwarto. Lumabas si Sneak kanina para hanapin ang susi ng kotse nito. 1 linggo na rin mula nang tumira siya sa kondo ni Sneak pero hindi naman ito sa sala natutulog. Magkatabi sila sa kama pero wala pa rin nangyayari sa kanila at mukha namang handa talaga itong maghintay.
Mukhang paulan na, kaya agahan na natin ang pag-alis para hindi tayo malate sa dinner date natin with my parents. Tumayo si Nika. Masyado nang mabigat ang tinatago niya sa boyfriend kaya nagdesisyon siyang maging honest na kay Sneak. Sneak, I have something to confess on you. Natigilan ng boyfriend niya sa pagro-roll yun ng sleeve ng dress shirt nito at napatingin sa kanya. What is it? He looks serious, Sneaks. Nakakakaba tuloy. Inabot niya ang kanyang phone rito. Here. Kumunot ang noo ni Sneak pero walang tanong-tanong na kinuha nito ang kanyang phone. Nakabukas na ang chatbox ng conversation nila ni Von, kaya hindi na siya nagulat nang sumimangot si Sneak at tingnan niya ng may pag-aakusa sa mga mata. Nika, bago ang conversation na to, nag-uusap kayo ng taong dahilan ng pag-alis mo habang nasa France ka para mag-move on sa kanya? Nakagat ni Nika ang ibabang labi dahil kinalibutan siya sa mga malamig na boses ni Sneak na ngayon lang nito ginamit sa kanya. Sinagot ko lang naman yung message niya kasi nararamdaman kong hindi na ako affected sa presence niya. Sinabi ko sa kanya na okay na ako kaya sana ayusin na rin niya yung buhay niya. Hindi ko naman ina-expect na hindi na niya ako titigilan sa chat. Should have blocked him then. Bumaba ang tingin niya sa sahig. I know I should have blocked him. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko yun ginawa at kung bakit binabasa ko pa rin yung mga messages niya. I'm sorry. Nakita niyang kumilos si Sneak para ilapag yung phone niya sa mesa. Kalmado ang kilos nito pero parang mas nakakatakot yon. Mas okay yata kung binato na lang niya yung phone. Nika, bumabalik ka na naman ba sa dati mong bad habit? Nag-angat siya ng tingin. What do you mean by that? You're asking another form of validation from Von. Seryosong sagot ni Sneak at imbis na galit, sakit ang mas nangibabaw sa mukha nito. This time, you want to prove to him that you've moved on and you're a better person now. Be honest with me, Nika. Hinihintay mo bang i-acknowledge niya na nagkamali siya nasaktan ka at pakawalan ka kaya hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya mabitawan? Bumuka ang bibig ni Nika para sana kumontra pero wala siyang masabi. Tama ba ang conclusion ni Sneak sa naging behavior niya sa ex-boyfriend? So, I'm right. Mapait na sabi ng lalaki habang umiiling-iling. Gusto mong i-acknowledge na nanghihinayang siya sa'yo kasi yun ang iniisip mong validation ng ibang tao. Na hindi na ikaw yung babaeng hindi niya nagawang mahalin at tratuhin ng maayos noon. Bumuga ito ng hangin at nag-iwas ng tingin. Nang muli itong magsalita, puno ng lungkot at hinanakit ang boses. I know bad habits are hard to break, pero sa dami ng ginawang masama sa ni Von, bakit hindi mo pa rin siya magawang bitawan? Ano bang mabuting bagay ang ginawa niya sa'yo para magpakatanga ka pa rin sa kanya hanggang ngayon? No more sugarcoating this time? Sumbat niya kahit alam niyang siya naman ang may kasalanan. Pero ito ang nagturo sa kanya na lumaban kapag sa tingin niya ay hindi niya deserve ang ganoong treatment. Kaya naman hindi niya napigilang magsalita. You think I'm stupid all this time? Binigyan siya ni Sneak ng walang kangiting-ngiting tingin. I'll go ahead. Sasabihin ko na lang sa parents ko na hindi ka makakarating kasi masama yung pakiramdam mo. Kumunot ang noo niya sa pagtataka. What do you mean? You'll go to Von, right? He needs you. Kahit kailan naman kasi hindi mo siya natiis. Ganun kakatanga pagdating sa nasampal ni Nika si Sneak bago pa matapos ang lalaki sa sasabihin. Pero kahit nasaktan niya ito, hindi pa rin humupa ang galit niya at hindi rin nagkaroon ng reaksyon ng mukha. It seemed like they were really mad at each other. Fine, kung iniisip mong pupuntahan ko si Von, edi pupuntahan ko nga siya. Go ahead. Walang emosyon na sagot naman ni Sneak. Saka siya tinalikuran at naglakad palabas ng kwarto. Please feel free to catch up with your bad habit, Nika. You should have not dared me. Naikuyom ni Nika mga kamay habang nakatingin sa katapat na bar na hindi niya magawang puntahan kaya heto siya ngayon. Nakaupo lang sa gutter ng coffee shop sa likuran. Alam niya naghihintay si Von sa kanya sa bar na iyon pero sa totoo lang, wala siyang pakialam. Nagalit siya nang iniwan siya ni Sneak sa kondo kaya umalis din siya. Umasa siyang susundan o pipigilan man lang siya nito pero nakasakay na siya ng taxi. Wala pa rin Sneak na nagpapakita. Kaya sa galit niya, tinuloy niya ang pagpunta sa address na binigay ni Von. Pero ngayon nandito na si Nika, gusto naman niyang umuwi. Because as soon as she stepped out of the taxi, she realized that she wasn't really angry to Sneak. She was angry at herself for being so immature. Sneak is right. Gusto kong magsisi na si Von sa pang-iiwan sa akin. Pero hindi dahil mahal ko pa siya. Gusto ko lang makita nang hihinayang siya para mapatunayan ko sa sarili ko na hindi na ako ang mahina at kawawang Nika noon. Pero hindi niya agad na-realize na siya rin pala ang Nika na kailangan ng validation sa ibang tao. Kinailangan ko pang saktan si Sneak bago ko yun ma-realize.
Nag-ring yung phone ni Nika at nag-excite siya sa pag-akalang si Sneak ang tumatawag. Pero dismaya lang siya na makitang si Von ang nasa caller ID. Gayunman, sinagot pa rin niya ang tawag pero inunahan niya ito ng pagsasalita. Von, hindi kita pupuntahan. Pagsisinungaling niya. Pero technically naman ay hindi niya ito pinuntahan. Dala ng bugso ng damdamin, kaya siya nandoon pero imbis na sa bar, nandito lang siya sa katapat na establishment. I'm sorry but it's high time for me to block you. Hindi lang sa social media at any form ng communication. I'm cutting you off from my life so please stop bothering me. I'm happy now and I'm already more than happy enough. I already found someone else. I'm just taking this call because somehow your appearance in my life made me realize that I'm really over you. I hope you get your shit together and grow some balls to win Leah back instead of winning to me. That's all. Thank you and goodbye, Von. Pinutol niya na ang tawag. See, Nika, ganun lang ba kadali sa'yo? Ang baliwalain si Von pero sa pagiging stubborn mo, nasaktan mo pa si Sneak. Hala ka, sumunod ka na sa family dinner nila at kausapin siya ng maayos. Pero kung kailan naman tatayo siya, biglang umulan. The heaven is trying to punish me for hurting Sneak. Niyakap na lang ni Nika ang mga binti at niyuk-yuk ang mukha sa mga tuhod. Wala na siyang pakialam kung mabasaman siya ng ulan. Baka kailangan niya iyon para matauhan siya. Alam ko naman kung saang restaurant magdi-dinner sina Sneak at ang mga parents niya. Pero ang sabi niya kanina, sasabihin daw niya kay tita at tito na hindi ako makakapunta. Baka ma-weird na ng parents niya kung bigla akong dadating. Pero mahalaga pa ba yon? Hindi na. Ang mas mahalaga, magkausap kami ni Sneak kahit magmukha na akong basang sisiw. Ay wait, bakit hindi ako masyadong nababasa ng ulan? Nag-angat ng tingin si Nika at kulang ang sabihing nagulat siya nang sumalubong sa kanya si Sneak na pinapayungan pa siya. Nakasimangot ang lalaki habang nakatingin pababa sa kanya pero hindi dahil sa galit. Mas nangibabaw ang pag-aalala sa mukha nito. Sneak? Bumuga ng hangin si Sneak at umupo sa kanyang tabi. Napansin niya sa kanya nito. Ibinigay ang malaking shade ng payong dahil basa na ang kalahating bahagi ng katawan ni Sneak dahil sa ulan. Just for the record, nauna ako sa iyo dito. Hindi kita sinundan. Kung ibang pagkakataon lang yon, baka natawa na siya. Pero dahil seryoso ang sitwasyon, hindi siya tumawa. Bakit ka nagpunta dito? Kasi natauhan ako habang nagdadrive. Sagot ni Sneak. Hindi na makatingin sa kanya. Nahihiya ba ito? Imbis na dumiretso sa restaurant. Nagpunta ako dito sa address na nabasa ko sa chat niyo ni Von. Sinabi sa parents ko na may sakit ka at hindi kita maiwan kaya hindi na tayo makakapunta sa dinner. Friends and kuya will join them anyway. Tumikim ito bago muling nagsalita. I'm sorry, Nika. Naunahan lang ako ng selos kanina kaya hindi ako nakapag-isip ng straight at kung ano-ano pa ang nasabi ko. Naging self-defense ko ang unahan ka sa pag-alis kesa sa'yo ko na marinig na iiwan mo ko para kay Von. Wala ka bang tiwala sa pagmamahal ko sa'yo? Paghihinanakit nito. Hindi naman sa ganon. Kaila nito. Saka siya nilingon. Magkahalong pagkalito at takot ang makikita sa mga mata. Natakot lang talaga ako na masaktan kasi sobrang mahal kita. Pero kanina nga, habang nagdadrive ako, na-realize ko na dapat kong kapitan yung pagmamahal na pinaramdam mo sa akin. Ang tanga ko para itulak ka pabalik kay Von, kaya dumiretso ako dito at hinintay ka para pigilan ka sana sa pagpunta sa kanya. Nakapark lang yung kotse ko sa tapat ng bar. Nakita kita nung bumaba ka ng taxi kanina. Pero nagtaka ako. Nung hindi ka pumunta dito, napansin ko na pabagsak na ang ulan kaya nagdala ko ng payong ng lapitan ka. Nung tawagin na kita, narinig ko naman na may sinagot kang tawag. Narinig mo ang sinabi ko kay Von? Ngumiti si Sneak sa unang pagkakataon mula na nag-away sila kanina. You're working hard to break your bad habits related to Von. Naging apologetic ang ngiti nito. I'm sorry for being stupid and for hurting you, Nix. Nanggilid ang mga luha ni Nika dala ng relief. Akala talaga niya mawawala na si Sneak sa kanya. Sobrang grateful niya na bumalik ito sa kanya at gaya niya ay nagsisisi na rin ang malaking away nila kanina. I'm so sorry too, Sneak. I didn't mean to hurt you, emotionally and physically. Nakangiting umiling ito. I deserve it. Inakbayan siya ni Sneak at marahang kinabig palapit dahil napansin siguro nitong nababasa na siya. Palakas na rin kasi ng palakas ang ulan. Alam kong marami pa tayong dapat pag-usapan pero ngayon, umuwi muna tayo sa bahay. Yumakap siya sa bewang ni Sneak habang nakatingin dito. You're the closest thing to a life partner to me, Sneak. I can't afford to lose you. Same, you've also set the bar way too high, baby. Nangingiting sabi ng lalaki na gaya niya ay mukhang relieved na okay na sila.
I can't afford to lose you. I love you and I need you in my life. I'm taking back what I've said before, Sunshine. Nakangising bulong ni Nika. Pag uwi natin mamaya, hindi na tayo mag-housemates. We're partners and we should do what partners do at home. Natawa si Sneak na halatang nakuha ang kanyang sinabi. Agreed. Sneak loved waking up to morning like this. Hinalikan niya ang balikat ni Nika na yakap-yakap niya mula likuran habang nakahiga sila sa kama. Kahit na malamig ang kanilang kwarto, mainit naman sa pakiramdam ang magkadikit na hubad nilang mga katawan sa ilalim ng comforter. Last night was one of the best and probably the hottest and most passionate nights of his life. He was sure what happened between them, fix whatever was damaged during their recent big fight, and now he could confidently say that they were a stronger couple today. Baby? Yes, Sunshine. Inaantok pa na tanong ni Nika, pero hinawakan naman nito ang mga kamay niyang nakapatong sa siya ng girlfriend. I just realized that a quiet type of love like ours is also beautiful. We don't need grand gesture to show our love for each other, and we also don't need that to fix big fights. Pinaraan ni Sneak ang tungkli ng kanyang ilong sa pagitan ng balikat ng leeg nito. Our love started slow and the sparks between us didn't ignite instantly. But our love grew on our hearts. Before we knew it, the roots are already buried deep. And then the spark started a small flame, but the flame is starting to grow into a fire that I'm sure will never be quenched. You're being cheesy. Nangingitin tukso ng girlfriend niya. But I agree. Let's take a picture together, Nix. Nagmulat ng mga mata si Nika at binigyan siya ng naninigurong tingin. Are you ready, Sneak? Napangiting tumango naman ito. Pinaramdam ng babae sa kanya na walang mali sa physical appearance niya at hindi man siya maituturing na gwapo ng marami ay hindi na yun mahalaga. Sapat na sa kanya ang kislap ng mga mata ng kanyang girlfriend kapag nakatitig sa kanya. Binura ng pagmamahal nito ang mga takot niya. I want to remember this moment through a photo because this was the moment he realized that he wanted to keep their quiet love alive for a very long time.